Natamaan tayo lahat. Hello. Good afternoon po. Ito po yung grupo ng Authentic Orange, Group 6. Ito ang ilang rason kung bakit nalilit ang mga kabataang Kristiyano. Preaching service na sa pinagpala ngunit laging late Christian Church. Good morning po sa ating lahat. Tayo na pong mag-start sa ating panambahan. At bago yun, nais kong basahin ang teksto ng ating kapatid sa 2 Corinthians po. 13 verse 4. Salamat sa salita ng Panginoon. Thank you kapatid. Nais ko na pong tawagin ang ating kapatid na si Jess para sa mensahe ng Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Parang inaantok pa kayo. Magandang umaga mga kapatid. Tayo magsimula na. Unang rason kung bakit late ang mga babaeng kabataang Kristiyano. Sila ay nagpapaganda pa lang. Ayoko na ito, maliit. Ay, come here. Dito ka. Dito ka. Hairdo. Ano naman talaga? Hairdo ka, wait lang. Ikaw ayaw mo. Ikaw, te. Ikaw dali. Ayaw mo pa natin. Ayaw, dali mo na. Magagalit. Dali mo na. Pangalawang rason, laging puyat. Pangatlong rason, ngayon araw pa lang ito, magre-ready. Sandali lang, mag-ayos lang ako. Tama na yan. Tayo yan. Hawakan mo puti, baka mabasag. Doon yung crash quick. Ayun na. Magpakit. Pangit? Ito na lang. Sabi ko na sa'yo. Sandali lang ha. Tututbrush lang ako. Ano mo ah? Nahilo ako. Ano na? Mamaya na. Nahilo ako. Nahilo ako muna para wala ka ng Panginoon. Salamat. Alis na ba tayo? John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang napakalaking pagpapala, hamang-hamang kabilib-bilib ng ginawa ng ating Hesukristo sa krus, na siya ay Diyos, walang sala, ngunit siya ay nagbayad sa ating mga kasalanan. Introduction pa lang ba yun? Tayo manalangin. Lord, kayo na pang gumabay sa amin. Amen. Ngayon, ang title ng ating preaching ngayon ay Doing Our Best to God. Sa super dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, at ang pinakamaganda yung binigay ng kanyang buhay na, ang kanyang bugtong na anak upang bayaran ang ating kasalanan. Pero dahil lingid pa doon, nagagawa pa rin nating katamaran ng araw ng linggo at mga ibang bagay na tungkol sa kanya. Paano ba natin magagawa ang best natin sa Panginoon kung mismong araw pa lang ng linggo ay kinakatamaran na natin? Basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Ika-2 Korinto, Kapitulo 13, versikulo 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya.
Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lang kung kayo ay mga bigo sa pagsubok? Paano natin in-examine na ba natin ang ating sarili? Nagagawa ba natin ang best natin sa Panginoon? Kung mismong simpleng pagdalo lang na maaga ay hindi natin na gagawa ng maayos, magagawa natin ang best natin kung ipopokus natin sa tuwing linggo ay Panginoong Jesus lamang. Tayo dapat ay gumising ng maaga, maghahanda pa lang, Sabado pa lang para magawa natin ang maayos pagdating sa linggo. Ayun lamang, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat sa kapatid sa isang masayang pagmensahe. At tayo na pong mag-closing prayer. At aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? At nais ko na pong magsarado ng ating pananambahan. Tinamaan si Shane sa message na ibinigay ng preacher. Kaya gumawa siya ng paraan para i-encourage ang mga kabataang nalalate pagdating ng linggo. Dean, gusto ko sana kayong kausapin tungkol sa nakikita ko kasi kada linggo lagi na lang kayong late. Ano ba yung nagiging dahilan natin kung bakit tayo nalilate? At makayaman, pero may crush kasi ako sa kailangan maganda. Tsaka straight yung buhok. Gusto yung straight yung buhok eh. Kaya kailangan maganda ako. Tsaka alam mo na, girls, make-up, pag may time. Ito kasi yung bagal. Napapaganda pa eh, ganun din naman. Pag na ano. Kaya yun, kumagaya ko sa kanya. Yun. Sana kabataang mananampalataya, maging magandang ehemplo tayo kung lagi tayong late, kung nakikidlat kung sa time pa lang nakikita na nila lagi tayong late, sabi sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa Lucas 11:28, sinabi niya, sa halip mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. So, sa atin, bilang mananampalataya, dapat yung time natin, ayusin natin sa Panginoon. Sabi nga, di ba, walang katumbas yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, yung binigay niya sa sakripisyo. So, time lang yung inihingi sa atin ng Panginoon. Tsaka, yung 1 week natin, yung linggo lang yung inihingi niya, yung 6 days binibigay na niya sa atin para sa mga ibang ginagawa natin. So, linggo lang yung inihingi niya sa atin. Sana mapagbigyan natin siya. Tsaka, kulang pa yung inihingi, yung binibigay natin kumpara sa ginawa niya para sa atin. So, sana maging example tayo bilang mananampalataya sa time pa lang. Maipakita na natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Tsaka, dapat kapag linggo, excited tayo lagi na umattend ng gawain para sa Panginoon. So, yun lang. Sana maging good example tayo sa mga nakakakita sa atin. So, close tayo. Amen. Ikaw walang malilate bukas. Lagay ko lang. No. Okay, ano lang po sila, 9 minutes.